Yung mga kaigsunan medyo naputol 'no, ato alang ipadayon. I don't know, reason, posible ang connection siguro, okay. Mga kaigsunan atong ipadayon si Pastor Limel, pila na lang ni ka minuto. So if Abraham was justified, tumakit Andre kung na nahimong matarong pinagi sa buhat, pwede kini unta nga hambog, no? Pwede siya magpasigarbo niini atubangan sa tao, but not before God. Nganong dili man siya hinambog niini, because even if man praises Abraham's morality, makitaan man gud sa Ginoo ang ihang kasing-kasing, and no one, walay bisag isa ang can stand righteously before God by works. So verse 3, pakita diri nga si Abraham, he was justified, na pamatarong siya because of faith in God's promise, dili pinagi siyang buhat. For what saith the scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. The righteousness that justified Abraham came from outside of him, gikan sa kanang external force, ug dili pinagi siyang paningkamot. It was through faith. Sige mga igsoon, ato ning ipadayon kay wala naman kitay oras. Before I end, if you are not yet sure of your salvation, hindi ka sigurado sa imong kaluwasan, ang Biblia nagaingon, repent, believe the gospel. Ayaw kag pasaylo sa Ginoo, ug magsalig ka nga si Jesucristo lang ang makaluwas nimo. Kini inyong kauban si Attorney Lemuel Atop with Pastor Andres Atop Jr. magaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Sa bata, sermon outline ta o sa atong doctrinal study. At sa ta sa meditation sa for today. Taken from the book of Proverbs chapter 13, kunya versikulo 24, 24, no? 24 ta. Ngayon pa din ni Solomon kanayon siya 13:24 of Proverbs. He said, "He that spareth his rod hateth his son, but he that loveth him chasteneth him betimes." Kato daw naghawid siyang bunal, nagadumot siyang anak. Apan katong nagugma kaniya siyang anak, gakastigo kaniya sa matag panahon. Dari maigsoon nga ito makita, no? Kana bang una, mapakita na ito atong pagmahal sa itong mga kabataan. Pinagi sa bunal. Basta mapakita ang bunal. Bis kay giguwa basta bunalan ni noon. Mabito na nga bunalan, niya kalusa po bunalan ito niya itong mga kabataan. Kanin mo mga anak pastor, si Bimboy o si Lemuel, na bunalan na. Bunalan kayo sa gagmay pa. Pero kining dagko na diyan, pwede po bunalan. May maya na lang. If ever na ay mga angay na itong ipahamangno sila ha. Pero so far, by the grace of God, okay raman. No? Gracias, Ginoo. Pero sa gagmay pa ni mga bataan, bunalan yun eh. Dari ato makita sa mga verse maigsoon. Noong siya daw nga maghawid siyang bunal ngadto siyang anak. Wa mahigugma kaniya. Ato pa maigsoon, kung gimahal na to itong mga anak, kunya masayop sila, ato silang badlungon, although di hasta ng panahon po bunal, nagipagmaymay, ni pagsulti, pero hindi na gana yun pa to, diha ng panahon maigsoon ang paghimuon na to ang bunal.
No? Now, sa espirituhanon sa mga relasyon na to sa Ginoo, mapunay ginahimo sa Dios ka na to. Kitang mga kaanakan niya, basta magpabadlong gani. So sa paghihabat na mahimong badlungon ato ba nga sa Ginoo. Kaya hindi na to pagtuman siyang sugo. Ato hinuong ginasupak. Mo resulta ka nagbunal gikan sa Ginoo. Gigamit lang ni Solomon din example maigsoon nga ang amahan daw ginikanan nga dili mbunal na siyang anak. Walay paghigugma kaniya. He that hateth his spirit is rod, hateth his son. Ang di daw mubunal na siyang anak, gasila ginoon siyang anak. Nya kanos aman gani bunalan atong mga kabataan. Kita mismo gani sa gagmay pata. Kabalokong kamong naminaw dahil bunalan ni siguro mo. Sa dihang kita nagpabadlong dito tan nahibunalan sa atong mga ginikanan. Kana po atong mga anak ato po na silang nabunalan sa dihang gapabadlong. Niyawa po'y bunal maison nga lami, no? Sakit yun yung bunal god. Ang sa Bible maisoon mo ni, ang mga anak sa Ginoo basta magpabadlong, kinakastigo niya. Kana timaan, nga sama na itong mga ginikanan nga kung atong ginabunal na itong mga anak, kung makasala sila, kaya di na ito sila gusto mo atong atos kadautan. Di na ito sila gusto nga may tumpawak nga to sa mga bisyo o sa pagbutang ba nga diin dili mayo, no? Ato silang gina-strengthen, no? Ginatulid na to sila. Mausab sa Ginoo, maigsoon nga mo na nga naigingon din sa proverbio, ayaw pagtamaya, ato na-expound to ang Bible study maigsoon. Yan yung proverbio kapitulo 3, yung din na sa verse 11, my son, despise not thou the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. Anak, dili mo pagtamayon ang pagbadlong sa Ginoo, ni magakaluya ikaw sa dihang ikaw pagabadlongon niya. For whom the Lord loveth, he correcteth, even as a father the son in whom he delighteth. See? Dili mo anak, yung anak ayaw pagtamaya ang pagbadlong sa Ginoo, ni magkaluya ka sa dihang ikaw yung pagbadlongon. Kay kinsa ganit daw tong mahal sa Ginoo, gihigugma sa Dios, iya kining gina-koreksyonan, iya kining ginapanton. Sama daw sa usa ka amahan nga adunay kalipay sa iyahang anak. So kung ang usa ka amahan na nahigugma sa iyang anak, kitang mga ginikanan, ginapanto na ito atong mga bata. Although sakitan man kita nga mabudala na ito itong mga anak, pero gikinahanglan. Aron nga dili sila mo atong atos kadautan. Mabitaw na nga sa simbahan o sa iglesia po sa itong Ginoo maigsoon, ginapairal ko ng church discipline. Pagdisiplina sa mga membro or sa pastor nga gapabadlong. Just recently, doon na ini confide sa mga animalo, no? Kaya kami magong sa church magud mo iso, no? Kami ng malo ang duha ang magkaistorya na ilabi pagyod sa address sa buluhaton si Ginoo. So bago lang doon ay nag-confide lagi sa mga yung mula gini. Kung sige lang kay aturan ng istoryahon, no? Kita po di po ta gusto nga madisiplinan niya itong mga kaigsunan. Sa itong mga missions, kung doon ay mga magpabadlong, labi pag yun og magtudlo og doktrinang di mao, kana yun. Sa bang mga sala maigsunol, no? Di mo na ito ginatolerate ni, ginapasagdan lang, pero di kahit stricto diha ang bahin na naghatagtag lugway, no? Na atay mga pagmaymay. Di dahil no, ingong na disiplinahon. Pero na ipagsusi. Pero og doktrina ganing mali maigsoon, kausa, kaduha, tambagan nga biyain na higala, igsoon, kanang doktrina nga mali na, ayaw na to apan di maminaw, sa buhaton, palagpoton dayon sa iglesia. Ug manoy nahitabo maigsoon, dahil sa church, daghan ang mga disiplina diri.
manang warning ni sa atong mga workers o sa mga membro sa atong mga missions o dire sa iglesia sa Davao nga kinahanglan wa gyud tay huptan nga mga doktrinang di mao manang mangutan na sa mo kumpitan na pastor ba ning doktrinahan ni dili kay kanang nailay madugang doktrina i-adapt dayon ayaw gyud no kay doon na tayo ginasulod nga mga pagtulunan base sa confession of faith nga gibarugan sa ato ang mga forefathers. Now balikan sa nato ni maigsuning Proverbio 13 24 no nga ang Dios maigsun mo panton siya og walay pagpanton nga lami sakit gyud na higala pero bakayo tagaan kunig dugang pagtagad maigsun ugma no sa ato ang study dinhi sa ato nga programang The Sovereign Grace Hour no now ato sa ta kadali sa kini pang usa ka saying ni sa departamento dinhi atong sermon outline kining saying ni the late Charles Haddon Spurgeon, no? Si C.H. Spurgeon, sa iyang kapanunan na siya saying, yung padidinhi, no? Quote, "Let your cares drive you to God. I shall not mind if you have many of them. If each one leads you to prayer." Uy, period, pala pa ipasumpayan ni, no? Ingon niya din ang ato daw kunong mga kabalaka, ang ato ang mga problema, unta mo imuhatod ka nato ngato sa Dios. O yun ni Spurgeon, di na ko na tagdon kung daghang kag mga problema. Basta ka lang mao maproblema muhatod ka nimo sa pagampo. If every fret makes you lean more on the beloved, it will be a benefit. Uy, kanindutan ni magsuon. Kang Spurgeon magsuon kung maagi na tagdaghang mga pagsulay, daghang mga mga trials sa kinabuhi. Nga diin mo hatod ka na to sa paghangad, nga to sa manluluwas, sa Ginoo mapakitabang ta, nan maayo na. See? Di yung nga problema, higala, basta na problema, kuhan dahin ta, dahin nga, mahinta nga kipasagdan ta sa Ginoo, dili di ay. Maayo din yung naay mga trials, bitaw. Ako, kami ni Malo, ako, personalist ako, naka-experience mag-gimyana. Ito bang nasultin ako sa kahanginan ba nga, nitong 1996 to o 1997 mo siguro to? Ito bang nawad ag-break ang ako ang GP ba? Asimbol man to nga GP, niya, sa pasabuntang padung ako dito sa SIAP kay akong kuan lagi ipa-fix tong daot nga break naunsa man na nga ni mahingkalit lag tabok nga sikad-sikad wa po siya break na bay pasayro gyud di na bundulan ang iya kay cross ba kalit lang nabundulan iyang likod sa tricycle perting nagputa sa driver hasta ang pasayro ani. Kanya kay pagkalapot maigsoon nga nihigda man ito. May kay sayo pa sa buntag, lasayos pa sa buntag to. Naghayang dito tungas kasada. Wala mulihok, wala. Ano man Uy. Na ako, may kinihulong sa kanan. Bisag wala break. Bako, hunong man na. Yeah? Reduce ni mo ang kumbyada. Break na. Pansak na ko dito sa likod. Dala sa hospital. Niya katong nga problema maiksul kay ningon laging doktor nga pagampo lang gyud sir nga di maoperahan. That was 1996. Imagine nato kalugay niya 1996. Pag cancer kana pagampo lang gyud nga dili maoperahan. Kay once maoperahan andam lang gyud 300,000 to 400. Imagine that. Asa mo itag kwarta na magsuon. May kuwanta ka ng negosyante ta, di man. No? Matuyo niya nga, ampo lang yun. Moto maiso, no? Motong panahon na nga, kanabang gidalag ko sa Ginoo dinha sa mga pangaliyo po pagampo. Ang kaluoy sa Ginoo, gitubag niya, walay nahitabo nito. Nadala ras tambal, no? Sa katong pasyente.
Dahil po kong lesson dito, may usan yan, ginato, pwede biyaan ang problema. Ako responsible mo ko ato, ng dalon ako itong nadisgrasya, itong pasayro sa mong sikad-sikad, responsible ko nga dalhon sa ospital. Pwede ko ito nakubiyaan, pero manubagyo ko sa Ginoo. Ang likado, gibiyaan to na ko, sibat ko. Yan ay nakakita, nakuha a complete number sa sakyanan. Perte, kamumhog yun. Guba ang ako ang kaugalingon, guba akong pamilya, guba ang ministry. O niya, napaipuran preso. Lalim ka? Na pastor na preso kay hisibat sa iyang obligasyon. Kauwawa na. Pero kanang-tanan, gidalan ako sa Ginoong atos pagampo. Ang Diyos naghatag katubagan. Di na to, rather na to sibatan ang atong mga pagsulay. May mga trials, atong himuon, ang atin na to sa Ginoo. Pag-iyon ni Christ, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rests. Lumuro ka mong tanan nga gikapuyan o gibudlayan o papahulayon ko kamo. Kanindot ang giyon ni Christ sa Matthew 11, that's verse 28 to 30, no? Sige, igsoon mo na, kanindot, ani maong gipamulong ni the late Charles Haddon Spurgeon. Sige, risa ta maigsoon sa doctrinal, sermon outline sa ta, kay awa ta maka outline kagahapon. Ato ipadayon, no? Kining topic nga itong giuluhan og the Savior of the wise men of Babylon, no? The Savior of Babylon's wise men. Now, ninata sa katapusang punto, magsoon, last main point na to. So, ito itong topic, the Savior of Babylon's wise men. Teksto na to, Daniel chapter 2, verse 12. Excuse me. Then, first point na to, the problema. Ikaduha, the solution. So, gatag na ko itong solution, based din sa book of Daniel. So, Daniel made a right decisions, no? He approached the king's captain, then he asked the cooperation of his co-Hebrew children, and then, no, gipakita ditong sila nangamuyo nga to sa Dios. Now, let's come to the outcome of that decision. Una, sa mong resulta, the dream was revealed to Daniel. Ipadayag na sa Dios, no? Ipadayag sa Ginoo ang damgosari nga natago nga to sa mga wise men, lakip sa kang Daniel o mga kabanan. Limot man ang hari, siya ka inulong siyang damgo. So, ang Dios mo ay nagpadayag nga to sa kang Daniel. Mo na may soon, naghatag ipasis niya nini atong niyaging adlaw nga importante kay mga itag wisdom sa Ginoo nga kining atong pagbasa bitaw sa Bible, masabtan na to. No? Masabtan na to ning ihang mga pulong. Kay kung dili i-open sa Ginoo atong understanding, di ba kita kasabot maisoon. Kana lang doktrina ba nga ang Dios espiritu ug simbahon siya diha sa espiritu kamaturan, kadaghang gasimba nga dili pinagi espiritu maisoon. Gasimba, galuhod-luhod ang mga dako kayong revolto, larawan. Ang anak man na, pastor. Siyempre, kaya wala gipadayag siguro sila, wala gi-open ilang understanding or masabtan nila ang truth. Niya example na to, Tawan niyo maigsoon. Lucas 24. Luke chapter 24. Sa dagi yung pastor. Dali, itong tarawan sa kadali. Lucas 24. Nabanaw ng Ginoo ni, o niya tarawan niyo maigsoon. No? Sa verse 24. Sugot sa 44. Luke 24, verse 44 and 45. Ang matol pa din Then opened verse 44. Christ said to his disciples, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me.
gina ni Christ ang iyong maturunan, mao kini mapulong ang akong gipamulong kaninyo, nga samtang ako uban pa kaninyo, nga kining mabutang nga, gyud nga magakahitabo, sumala sa naisulat sa balaod ni Moses, sa mga propeta, o sa mga salmo mahitungod kanako. Ngira, verse 45, then opened he their understanding, that they might understand the scriptures. Unsa daw higala? Gibuksan ni Kristo, giablihan ni Kristo, Jesus, ang Ginoong Kristo, ang ilang panghuna-huna, ang hula-hula ba sa mga tinulaan niya? Giablihan si Ginoo ilang huna-huna. Ano man daw? That they might understand the scriptures, aron matukib nila, masabtan nila ang kasulatan. Kini mga apostoles na magigsoon nga, gipangunahan sa mga apostoles. Ang iglesia sa Jerusalem niya, gipasabutan ni. Gipangunahan na sa mga apostoles. Pero, nasabtan ba nila ang gisulti sa Biblia? Wala, higala. It took how many months, pila ba? 3 years nag-ministry si Christ? 36 ka buwan. To say, tulo ka tuig may soon. Na ay mga butang nga natago sila ha. Nasabtan lamang nila kini sa dihang giablihan si Ginoo ang ilang huna-huna o kasing-kasing. Ang punto na ko diri magsoon mauni para sa kuan po ni magsoon. Kana na ang para po ni kini akong gustong emphasize karon para po ni sa mga nanghawa sa tuah. Dili nang hawa kana nagtudlog sayop mo nang gipahawa, gidisiplina. Di man gito taon sila mong hawa, kay katudlo bang sayop, disiplina sa church. Kung sa ito teaching nila, kung dili daw ka makatuog tulip, dili ka luwas. Kada kong sayop pa na. Maikson ka na ba yung kanang pagtuuhan nila? Heresy yun na, ay mo kalimutan na, that's a heresy. That's a false doctrine. Mali, sayop, dili tokma, dili husto. Sa pa mga, sa pa itong masultian ng maong sayop ng pagtulunan, di na mao. Ang kaluwasan ni Gara, wala diya sa pagtuon na to in a certain doctrine. Ang regeneration, ang salvation, trabaho na sa Ginoo. Kanya sa dihang nahimugso tali sa pamilya sa Dios. Wapa na to din masabti ang mga daghang kamaturan sa Biblia. Sa maling nahitabo diri sa iglesia sa Jerusalem mo. Mga apostoles na gito, pero daghang wa na masabti. Hangtod, unsa? Nabanhaw ang Ginoo, unya sa dihang nabanhaw ang Ginoo, lakaw siya, kauban nila, o giablihan, sumapa sa itong gibasa dali. Verse 45, giablihan sa Dios ang ilang huna-huna, ang ilang makasing-kasing, aron nga, matukib nila ang kasulatan, ma-understand nila ang teachings sa itong Ginoo Kristo. Muna magsoon, ako nang ibalikan ni siya nga, importante sa tao nga, kung makasabot man siya sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo mag-work diyan niya. Even sa itong programa karon. Dugay na kung nagwali magsoon, labi na gining doktrinas grasya, na doon ay chosen people ang Ginoo aron paabot sa panon iyang hatagan sa kinabuhing dayon. Pero daghang di mo tuwan napagay mga nagitudlo, nga pwede ra ang babae mahimong pastora. Sa Bible, very clear na, gibawal na. Pero nga nung anak pastor, padayon mo sa pagtudlo, mo lagi na. Mo lang kita, kamong naminaw nitong programa ron, ipairal ang kamaturan yun, barugi ang kamaturan. Pastor, mawad mo kung may mga higala, normal mag yun ang mawad ang higala. Ako gani, ako'y igsuon sa una, physically good. No? Buwag yun mis pagtuo kay ang iya is mo padayon mo siya sa Armenian doctrine niya mali man na. Wala oras magsoon ato ni padayon ugma. Salamat sa panahon gihatag kanatos Ginoo. Igala kung ikaw pamak sa nating kaluwasan, I may say this time, come to repentance and then trust Christ as your Lord and personal Savior. Handurugma, samantak na, sa mga istasyon, inyong higalas kahanginan. Andres Satop Jr. Salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga gipadangat ani kanato
Salamat sa mga kamatuoran nga nagapadayon mga kaigsunan, nagadasig sa matag usa kanato. Ug nining taknaa ako ang timbayaon ang matag usa kutob sa nakapaminaw og madangtan nining ato ang mensahe ining ato ang programang The Sovereign Grace Hour. O before ta mag-end mga kaigsunan, ako ang i-acknowledge or shout out ining mga kaigalan og kaigsuonan nga nagatan-aw dinhi sa tuang nagapaminaw ron sa tong programa dinhi sa live. Una dinhi kay Ma'am Milagros Kilapio. Good morning nimo diha ma'am. Og sa imuhang kapika si Brother Tony Kilapio. Og dinhi kay Brother Domi Gonzaga nga nagapaminaw sab. Brother Domi, good morning nimo diha. Dinhi usab kay Brother Will Abrantes sa Mawab Davao de Oro. Brother Will, good morning nimo diha. Lipayong pagpaminaw og ban sa imong kapika sa kinabuhi. Og salamat once again sa mga kaigsunan. Og ako day pasalamatan si excuse to si Brad taga Sigaboy, Pastor Edwin Bungkalis nga nagahatag nako og cover sa Bible duha ka buok sa English ug sa Bisaya. Salamat Brother Edwin Bungkalis sa imong gift. Ipadala mo kay Pastor. Salamat kayo. Okay mga kaigsunan, sunod panahon o gigayon tungod usab ta sa tuang programa sa diri sa Facebook. Unya ita malimot ha sa tuang prayer meeting. O sa gustong ma-appeal sa tuang prayer meeting online, pwede ra gyapon, no? You can search online prayer meeting. Gidumalahan ninyo ubos nga lagad. Purpose ana is kato sa mga dili makatambong. Di po naabot pasabot nga magtinapulan sa pagtambong sa pagsimba. No, sa kadto lang yung busy lang yun na kayo. And then sa sunod nga panahon mga kaigsunan ha, tungtong ta. Di ta malimot sa pagpanugyan sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nining adlaw. Og panugyan nato ang tanan to mga imbato ng plano. Okay? Salamat sa Ginoo sa iyang mga kayo ani kanato. To God be the glory and once again good morning sa